conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga eh. Kasi will be answerable to the Filipino people. Paano ka convict wala namang ebidensya? You know, don't just go for who's popular. Go for who is good for the country. You had tycoons meeting with Willie Revillame, right? Nililtok si Willie. Renting, natalo si Kuya Will, paano na natin malalaman yung plano at plataforma niya? We'll never know it. Because he said, he'll only say it pag nasa Senado na siya. Okay. So again, this, do you smell that, Karen? Do you smell it? It's a shift. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi ba siya sumagot? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. What's up mga kayo? Siyempre, welcome back pa rin dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Today is May 19, araw ng Lunes. Trabaho ulit mga kayon. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Oy, i-shoutout muna natin lahat ng asan na ba 'yon? Lahat ng members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tubera, Clarina Dacumos, Rose Enriquez, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubado, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagtitipid. At higit sa lahat, yung pagsuporta nyo sa Joe Malone TV, okay na tayo doon. Paki-double check na lang kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. At paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na upload natin araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW, yung mga gusto nagpapa-shoutout dyan, yung mga nagko-comment, maraming salamat. Yung mga umiindak sumasabay doon sa jingle natin, maraming salamat po. Deserve niya kasing nandiyan dyan. Kasi talagang, issue ng bayan natin yung pag-usapan, di ba? Kumbaga, pag-uusapan natin lahat ng mga issue na kaya natin pag-usapan, iintindihin natin ng pilit at syempre bobosesan natin. Yun ang mahalaga doon, di ba? Para hindi tayo natotolongges tulad na itong mga to. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, ha. Salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo. Pakisuportahan palambing. Pakisuportahan na lang po itong When Tito Talks natin. Ito yung anything under the sun. Marami akong gustong itapik dyan, lalo na about marriage. Tapos yung pumili ka sa pagkain, Tito John, mga street food, Anli Bulalo, Mami Pares, mura na, marami pa. Bulaluhan, Tito John, Tito ng ina nyo. Okay na, umpisahan na natin to para mabilisan dahil medyo mahaba itong pag-uusapan natin. Si Ping, mukhang alam mo, ang hirap, no? Si Ping, alam naman natin, Team Alyansa to. Pero sa mga binitawan niyang salita during the proclamation ng mga senador, pero mukhang pwedeng dito, pwedeng doon, o nasa gitna lang, di ba? O gaya nga nung mga ilan nagko-comment, depende raw sa sa ganito. Okay, pakinggan muna natin yung binitawan niyang salita. Tingnan natin, gusto ko i-comment nyo dyan sa baba,
kampihan ba natin to? O naghihintay lang to? Di ba? O talagang doon to? Sa pula? Sa puti? Di ba? Preparations yun po, meron na kayo sa impeachment para? Yung evidence, yung flow na evidence na titignan. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang yung ebidensya, wala talaga eh. Kasi will be answerable to the Filipino people. Paano ka convict kung wala namang ebidensya? O napakawig ng ebidensya. Ngayon, paano ka mag-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya? So dapat evidence-based, lagi nakabase sa ebidensya pipresenta ng prosecution team. Alright. Ano sa tingin niya? Binanatan ba nito talaga si Bongbong? Dito ba to sa kabila? Lumiliis ba to o gumigit na ba to? Naghihintay lang ng something na talagang makulay ang buhay. Hindi, yun yung mga comment eh. Yun yung mga comment sa kanya eh. Doon sa video na yun eh. Hindi mo mamalaman talaga. Ang ano no? Ang galing lang no? Ang galing talaga ng mga iilan no? Talagang kala mo talaga, hunyang mo talaga eh no? Talagang hindi mo di ba? Bumaliktad na ba to? Pinag-cabinet tray na ba nito ang Team Alyansa? Di ba? Paki-comment nga dyan sa baba kung ano bang gagawin natin dito kay Ping. Di ba? Mukhang bumabaliktad na eh. Nagpapaka-play safe lang. Di ba? Baka mamaya gumigit na lang to. Di ba? Panoorin natin yung susunod. Ito, matutuwa kayo dito. Grabe, matutuwa kayo dito. As we close, can I just ask Willie Revillame, please? I mean, let's talk about this guy. Pinagtawanan. To him, and you know why? There was a survey, I saw him at number 2. Another survey was at number 5. Then so people were like, oh, Willie is in. Diba? Ganun na. Yes. You had businessmen talking to Willie Revillame, right? Already. Meeting, tycoons meeting with him. Which, this should be a lesson for tycoons. Tycoons, you can make a better decision. Don't just go for who's popular. Go for who is good for the country. You had tycoons meeting with Willie Revillame, right? Nililtok si Willie. You had senators, the Senate president helping him. And then suddenly he's number 22, 8.4 million votes. I believe Heidi Mendoza got more votes than him. Am I correct? Yes, and Colonel Bosita, right? Of the party list. Si Bonnie Bosita. And Mas Philip marami pang boto. Salvador got more votes than Willie. Mr. Efectivo, yes. Well, I think ang nangyari kay Kuya Will, I'll call him Kuya Will, is a perfect storm of parang ang nangyari sa kanya is paper mache man. That's what a terrible way to put it. But you have a big paper mache thing, but it's easy to knock down, it's easy to punch holes through it, and ultimately there's nothing inside it that would appeal to true public service or governance. Yon. Siguro nakita ng tao yan on social media. His interviews were being shared rampantly, and this is not black ops. You will see that it is really him saying hindi niya alam ang trabaho ng senador, I'll plan it when I get there, wala akong, yun na nga in fact a lot of people are lamenting natalo si Kuya Will, paano na natin malalaman yung plano at plataforma niya? We'll never know it because he said he'll only say it pag nasa Senado na siya. Okay. So again, this do you smell that, Karen? Do you smell it? It's a shift. I'm smelling a shift. I'm smelling a tectonic shift in the electorate. Maybe substance na ang hinahanap natin. Yeah. Hindi na yung patawa. The Dean campaigning, delight, entertain, amuse, and make noise. Mukhang hindi na bumebenta. Sana matuloy. Hindi na talaga. At least our kids can see it. On that note, I'm over time, but I do hope you'll come back to Get Start because this whole analysis is going to go on for the whole week or even more, right? Right. And the impeachment coming up. But thank you for joining me as always, political strategist Alan Herman. Thank you. Pinagtawanan si Willie. Hindi, totoo na yun. Yung gusto ko,
unang panahon kasi gano'n eh, 'di ba? May komedyante, may mga artista, tumakbo sa politika, sumali, nakihalubilo sa politika, yung mga I'm talking about previous scenario. Malamang sa malamang mananalo eh, 'di ba? Yung mga komedyante, yung mga host, yung mga artista na tumakbo, na-witness natin 'yan. Pero I think this time around, yun nga, sinasabi ni Sir Alan na ang hinahanap na ng tao substance na eh, 'di ba? Kung ano na yung kaya mong gawin para sa amin. Hindi na yung para paplanuhin mo pa pagka nanalo ka, doon mo pa lang paplanuhin. Ang labo nun, 'di ba? Ang labo nun. Ngayon hindi na namin malalaman kasi hindi ka naman nanalo. 'Di ba? Kita mo, look at the reaction of habang sinasabi ni Alan 'yon, yung reaction ni Karen Davila, 'di ba? Parang tama naman eh. I would do the same eh, yung ganong klase na reaction kasi wala na eh. Hindi na uubra kasi sa gobyerno natin yung patawa-tawa na lang, yung pa-comedy-comedy lang, pa-hep-hep, hooray. 'Di ba? Yung mga ganun hindi na. Kasi talagang ang hinahanap natin dito, natuto na tayo eh. We're getting more substance issue or more problem solving na related na gusto natin marinig kung ano yung kayang gawin ng isang tao na senador na tumatakbo bilang senador o makakuha na kahit anong posisyon sa gobyerno. Yun na yung hinahanap natin, 'di ba? Actually yun na eh, no? Pero yung dayaan kasi, 'di ba? Yung dayaan kasi talagang wala, nandiyan na talaga yan. Sasabihin nila, walang dayaan. Siyempre, sila eh. Kwento nila yun eh. Pero 'di ba sa atin, alam natin na talagang nagkaroon ng dayaan. Alam natin na may daya, 'di ba? Hindi lang natin alam kung saan exactly. Kung it's either sa machine o 'di ba? May napapanood ako, it's either nasa machine daw, yung iba naman sinasabi meron ng pre-shade na nilagay bago pa yung actual, 'di ba? Marami mga allegedly na ganun, 'di ba? Ano 'yan? Pero nangyayari naman talaga yan kahit noon eh, 'di ba? Hindi lang yan ngayon, 'di ba? Nagugulat nga ako sa mga DDS vlogger na iba eh. Actually hindi DDS, ibang mga vlogger na may dayaan. Putya ngayon nyo lang nalaman, ang tagal-tagal na niyan. Hindi pa machine yung ginagamit natin. Noon pa lang yung manual na balot pa lang, 'di ba? Manual na kung paano magboto, yung susulat kamay pa, 'di ba? Tapos ihuhulog, ting, 'di ba? Tapos ilalagyan ka ng ink. Noon pa lang meron na eh. Pag nag-brown out, patay na. 'Di ba? Iba na resulta, 'di ba? O kaya pag nawawala yung balot ng precinct ganito, patay. Napalitan na, yari nga. Noon pa yan. Nangyayari naman talaga yan. Pero ano yan eh, taktika na rin yan, strategy na rin yan. Para meron sila sigurong gustong ipanalo, di ba? Tapos magugulat ka na lang na yung mga hindi matunog, hindi marinig, biglang mananalo, nakakuha pa ng ranking sa top 12. Hindi na bago yan, di ba? Yung ganyang klaseng sistema. I don't know Paki-comment nga dyan sa baba. Diyan pa sa inyo, sa abroad, lalo-lalo yung mga OFW natin. Diyan ba meron din? I'm sure meron din, no? Paki-comment nga dyan sa baba kung paano. Pero I'm sure baka mas grabe rito. Di ba? Panoorin natin, VP Inday Sara. Ito, malupit talaga to. Grabe. Regard to his work for our country. So they should not blame anyone else, anything that has happened. It's just the president. Evaluation of the previous president of this election. Is he satisfied or? Oh, well, when I updated him and started giving the updates on who is for him and who is likely not for President Duterte, I didn't have any reaction with the national results. But on the local results, he said tagam. In English, it's don't really deserve. I said tagam. Tagam sila. So, yes, we'll just find the translation. For local and here. Yes, for local. When I gave him updates for local. Before we continue, Oh, yes, I know.
Naanabiritan na ako ang foundation ko, ibalhin na siya tanan. Question po, VP, any updates po on how PRD will take over from the case? Yes, the lawyers, his lawyers are working on how he will swear for his oath. They're working on it, and I don't think they have an answer right now, but I am sure they will give an update in the coming days, right before June 30, noon of June 30. Okay. And also, follow up din sa yung supplemental affidavit na that your camp will be filing on the denying the criminal offenses, grave threats, and inciting persecution. Yes. Yesterday there was a hearing in DOJ with regard to the NBI complaint on inciting to sedition and grave threats, and the lawyers manifested that they will submit a supplemental some sort of a supplemental petition or motion in the NBI. I cannot talk about what that supplemental document will be, but I'm sure you will know about it once it is filed in the NBI. Ma'am Rosa, VP, yung assessment niyo po na lahat, no, almost lahat ng mga big mga key provinces and cities, Manila, Cebu, and Cagayan, Zamboanga, Laguna, nakuha po lahat ng kandidato po natin, PDP. Hindi ko pa nakita yung disaggregated votes. Ang nakikita ko lang is yung total votes. No, we still have to study siguro kung saan Problema na, proklama na eh. PDP laban, so that in the next elections, kung meron man silang senator candidates, ay maayos nila yung kanilang strategy. Dahil sa ngayon na election, ay tumulong lang naman ako sa kanila dahil nawala si dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga, noong meeting de avance ng PDP laban, ay tinawag lang ako ng tadhana. Wala naman akong partido. Initially, wala talaga akong plano na sumali din sa kampanya dahil na nga makakaon po kong tagam to ang 2022 elections, no. So it would be good for PDP to study para Yes. kung meron silang senators in the future ay maayos nila yung campaign strategy nila. Mamaya, right, Ma'am Elsa? Balik sa Puntagal na ay nag-comment na now you learn. Braga na ilahay ko ay. Ako po sa story, I have to ask this question. With the overwhelming result sa election, all the third pack natin nakadako. There are now you are the strongest contender for 2028 presidential. Kumpiyansa si VP Inday Sara, no? Mukhang talagang hindi matutuloy talaga yung impeachment. As I said, no, tung 2019, gipangutan ako kung modagan ko og senator, nagsulti ko dili. Tung 2022, gipangutan ako kung modagan ko og president. Sayo ko nagsulti na January of 2021 musulti ko, and I did. Nisulti ko nga dili ko modagan og president. Ang pagdagan ako og vice president were circumstances that happened after the deadline of the filing of candidacy naman ko siya. And sa 2028, gitagaan ko og deadline sa mga supporters na hangtod December of 2026. By December of 2026, kung dili daw ko magdesisyon, they will look for other candidates for president in 2028. Oh. So, napakoy more than a year. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons, as I did atong 2021 with regard to running for president. Karin Beltran, Hello po, VP. Good morning. As part of your missions now, VP, nga makadaog ang mga senatorial na imong is ito. So, are you satisfied with the result?
Sa ako ang statement, no, it was not what we expected. We expected more candidates from PDP to win. Pero in my heart, they already won. I listened to their campaign speeches. Once lang ko nakapaminaw sa ilahang mga campaign speeches, kadto lang meeting the Avance, and I was proud of them. No, they know what they wanted. They know what they wanted for the country, and they fought for it. So in my heart, they won. Yes. And hopefully, kung naaman sila, kung meron man silang nakita na hindi tama yung resulta ng elections nitong nakaraang May 12, ay maresolba siya sa loob ng COMELEC at kung saan man na pwede na legal na proseso. How do you assess the results in the Davao region? Is it true that the Duterte daw is losing its other group sa Davao region? Hindi ko nakita ang results sa ibang areas sa Davao region. Nakita ko ang results dito sa Davao City. And, Landslide nga eh. 12 of, kasi si Senator Honasan was ranked number 12, no, sa Davao City, and endorsed siya by President Duterte. So yung buong 12 na yun ay galing sa slate, including guest candidates ng PDP. Pero sa local, yung mga governors, hindi ko nakita, ma'am, because hindi naman kami nag-participate sa ibang elections sa local. Wala kaming, wait, I have to check. Wala namang agent candidate sa ibang lugar, diba? Dito lang sa loob. Oh, yes. Walang HNP candidate sa labas ng Davao City. Meron lang kami HNP candidate dito sa loob ng Davao City. So, hindi kami nag-participate sa local elections sa region. bakit ba? Because nag-focus kami dito sa Davao City. So, all our strength and resources and lahat na, cooperation and lahat na nilagay namin sa Davao City. We started planning for that election January of 2024. January 2024 pa lang, nandito pa si PRD. Wala pa yung dalawang candidates, si Omar at si Rigo. Wala pa sila because at that time, January 2024, wala sila sa listahan ng mga kandidato. Ang nandoon lang, January 2024, si PRD, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at ako. Kaming apat plus yung team na hindi ko na lang pangalanan kung sino sila, pero nagpapasalamat ako sa kanila, and we still continue to work with them. Yung team, we decided to focus on Davao City. Dumating lang naman na naging candidate si Omar Duterte kasi ayaw na makipag-usap ni Congressman Vincent Garcia. Sinasabihan namin siya na siya lang ang tumakbong congressman. At at the time, ayaw na niya makipag-usap sa akin. And until now, I reached out to him, ayaw pa rin niya makipag-usap sa akin. Hindi niya sinasagot yung messages namin. Kaya naging candidate si Omar. Pero at the time, January 2024, si Omar and si Rigo, wala pa sila sa listahan ng candidates. So, pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate presidency. Meron bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para yung inyong blessing nyo? At meron bang sariling candidate for speaker and Senate presidency dito sa Sara? Wala. Wala akong candidate for speaker or for Senate president. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate president. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Maganda sana yun. Yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit sa'yo napili na yung endorse niya? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority.
Diba? Magandang laban nyo. But, Martin wala sa pa siyang kapulong. sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makipag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan. Another follow-up ko lang doon sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially, immediate family. Kasi karamihan naman yan usually. Immediate. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or incumbent. VP, sige, Brent, go ahead. VP, ngayon, kumasa itong si Chel Jokno and Attorney Laila Yan. Lima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila de Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako makakomment, hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hindi lang mag-comment dyan. Mag-join ni Chel Jokno. And, well, understandable. Kalyado Kay, eh. Laila de Lima and kay Chel. Jokno. They've been very vocal anti-Duterte Mm-mm. since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president. Ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na Sasali sila. sasali sila Yes. sa prosecution ng impeachment case. Last na, VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit siya nanalo. Update po ma'am sa birthday celebration niyo sa The Hague, ma'am, at saka yung ano po yung magiging program doon, at when are you going to fly? Mainit talaga eh. Mainit pa. Kaya pinagpapawisan. Oh yes, invited kayo lahat. Naka-record to Brian. Gano'n lang kayo. Ito na ko to kay Vincent Garcia. Oh, kadyot lang ha. Kapag ka na maiyakan. Kadyot lang. Okay. So ang updates is from that campaign, June ang next namin na mga activities for Yan. Office of the Vice President. Ngayong end of May, Pahinga. pumunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila. Pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27. And then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27. And then May 31, merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home, doon sa The Hague, sa harap ng detention center. Where Duterte they call Park. it, Duterte Street. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC Send Him Home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local governments doon kung saan yung rallies. Yes, ma'am. Hindi ko lang kay Pedro na kay Vincent Garcia. Kapalungan ng taga-Davao na supporter din ang mga resolution. What went wrong and especially that, and now that you are nakabalungan, you've been reaching out to the Senator. Yes, oo. Hindi pa tapos ang fighting of candidacy.
na kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, January 2024 pa lang, naghanda na kami sa election noong May 12. Ang hindi lang namin na-anticipate doon noong 2024 is yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yun. Ang galing eh. May strategy talaga eh, no? The whole year. Namin nasa agenda yon, except that he refused to talk about it. So, Hindi na pag-usapan. tapos na yan lahat. Before ng ending ng before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor ng Isabela Province, nakikialam ang mayor ng Santa Cruz, na hindi naman sila tiga Davao City. So sinabi namin, ang gusto ipaabot kay Congressman Vincent Garcia at that time ay kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman. Noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot. And then nakita na namin, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa 2nd District. Nilagay namin as candidate si Omar Duterte, yung barangay captain ng Bukidnon. Julius Brigada. Kita kayo lang. Message for Vincent Garcia, kung meron man po. Ano na po? Gusto ko siya kausapin. Nag-reach out kami, hindi ko alam kung yesterday, the other day, and hanggang ngayon, hindi siya sumasagot sa messages. So, I guess, bigyan lang natin ng time si Congressman Vincent Garcia. May pag-usapan pa pala, VP. May mensahe ka pa sa kanya? Well, yes, because nagkasama din kasi kami sa trabaho. And then, he was very supportive of City Hall when I was mayor, of the Office of the Vice President when he was congressman. So, and meron pa naman siyang isang term, so hindi ko alam bakit, alam mo yun, bakit niya papayagan ba na merong mga hindi tiga Davao City na makialam sa Davao City. And alam naman nating lahat na si Javi Campos is a candidate of Martin Romualdez. So, yun yung Santa Cruz, Davao del Sur yun. Sa Albano at sa Yung Tisana? kanina, Santa Cruz, Davao del Sur. Santa Cruz, Davao del Sur. Last 2 question tayo, sir. Ini-advise ko kay Omar at kay Rigo. Yes, nag-meeting kami noong isang araw. Sinabi ko sa kanila na when I was mayor, yung programa namin sa City Hall revolves around the campaign of Life is Here, which we use as well as branding for our tourism program. Yes, pag national. 'Di ba? Mga kayon regarding do sa impeachment trial, ako malusaw man yung impeachment o matulay man, kumpiyansa ako na ipapanalo ni BP Inday Sara yung impeachment niya. Bakit? Kasi doon sa mga 12, doon sa mga alam natin na yung sa 12 na lang nakalahati ng senator na hindi tumakbo ngayon, 'di ba? Tatakbo yan sa 2028, 'di ba? I'm sure hihingi ng tulong yan kay BP Inday Sara, 'di ba? Dahil siyempre, alam naman natin na karamihan ang lakas ng BP Inday Sara, ang lakas ng mga Duterte. Hihingi ng tulong yan. Kaya talagang nakikita ko positively hindi makukonvict si BP Inday Sara at magiging president siya sa 2028. Yung mga kalahati ng 12 na tatakbo na senator sa 2028, hihingi ng tulong yan kay BP Inday Sara. Baka nga makialyado pa yan eh. I mean, sumali pa yan sa team nila, sa PDP siguro, di ba? Kaya sigurado yan. Ituloy man nila, malusaw man, okay lang, mas okay, matuloy man, okay lang din dahil kumpiyansa ako positively. And I'm sure sa aura ni BP Inday Sara, alam ko, makukuha niya eh. Alam ko, hindi siya makukonvict.
makukuha niya yan at magiging presidente pa yan sa 2028 at marami pang mangyayaring kakabalaghan, babaliktad. Gaya nga ni ano, di ba? Hindi natin masabi pero sigurado yan, maraming pupunta kay BP Inday, sa side ni BP Inday Sara. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan nating pag-usapan.